Sinunod ni Krisa at ni Nati ang utos ng ginang, magkaharap silang naupo na sa table at dinampot ang menu ng naturang restaurant. Hindi naman nagtagal at nakapili na sila ng pagkain. Dahil kilala na sila ni Krisa ay hindi na nakaramdaman dalagan anumang pagkailang sa kanilang mag-ina. Parang normal na lang makasalo sila sa kabila ng lagay ng relasyon na meron sila ni Nick ngayon. Malit na napangiti ang dalaga, batid niyang naging bahagi na ng buhay niya ang mag-ina at hindi na maiaalis pa. Habang naghihintay ng kanilang order na dalhin sa table nila, ay pinagsalikop na ni Nati ang mga palad. Krisa, may chismis ako. Pagbubukas ni Nati ng kanilang usapan na pinalo pa ng isang braso ng dalaga. Sinamantala ng producer fiancé ni Nelia sa Canada ang kanyang pagbabalik dito sa bansa para makipagrelasyon sa isang batang modelo doon sa Canada. Yun ang naging ganti ng lalaking iyon sa pagpili ni Nelia sa kanya kumpara sa kay Kuya Nick na matagal na niyang kasintahan. Kwento ng babae. Nanabang ang hilat siya ng mukha ni Krisa nang marinig niya ang pangalan ni Nelia. Hindi niya lang yun gaano ipinahalata kay Nati. Napansin naman niya agad ni Mrs. Bentacourt na medyo nalingat lang dito. Nati, huwag mo ngang mabanggit-banggit ang pangalan ng babaeng yon. Nakakawala ng gana. Mommy, binabalita ko lang naman kay Krisa na may karmang balik ang ginawa ni Nelia. Wala doong masama. Lingon ni Nati sa kanyang ina na kanina pa siya pinipigilan na huwag na magsalita pa doon. Umira pa si Nati sa kawalan, halatang nainis sa babaeng kanilang pinag-uusapan. Totoo naman, Mommy, kaya hindi ko maintindihan kung saan siya humuhugot ng kapal at tigas na muka. Ang buong akala niya magagawa niya pang i-control ang fiancé niya sa Canada, gaya ng ginagawa niya noong kaartehan kay Kuya Nick. Tapos ang tingin niya sa cheating issue ay common problem lang. Alam naman natin kung bakit umuwi yun ng bansa eh. Gusto niyang landiin si Kuya Nick at sirain ang relasyon nilang dalawa ni Krisa. Akala naman niya babalikan pa siya ni Kuya Nick. Kaya nga ang magaling na suggestion ko ay magpakasal na kaagad to si Krisa at ang Kuya Nick. Para naman manahimik ng babaeng yun. Napakakere at kati. Hindi na ako magtataka kung may bagong plano na naman siya. Hindi nagsalita si Krisa na minabuting uminom na lang ng tubig at makinig sa usapan nila. Lumiwanag ng mukha doon ng ginang na maintindihan ang inilalatag na plano ng bunso niyang anak ngayon. Oo nga iha, kung gusto mong itali at masolo itong si Nick, ay magpakasal na kayo. Huwag ka na magdalawang isip pa. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng tulong at handa kami ni Nati na tulungan ka. Baling na ng ginang kay Krisa na nasamid na sa kanyang iniinom na tubig. Hindi niya alam kung bakit ganun na lang sila kabilis magdesisyon. Pagdating sa bagay na yon, naroon na sila. Ikinasal sila ni Nick pero paano kung hindi pa rin ito magbago? Palaging uunahin pa rin ang babaeng yon. Eh di mas masakit lang ang ulo niya kapag ganun ang nangyari. Kailangan magbago na muna ni Nick. Kung naguguluhan ka pa, pwede mo naman siyang pag-isipan. Ang una mong dapat na gawin ay makipagbati. Nanatiling tahimik pa doon si Krisa. Naintindihan na niya kung ano talagang goal ng mag-ina. Yun ay ang pagbatiin silang dalawa ni Nick. Hindi talagang matuto dito ng mga instruments si Nati. Ang ibig sabihin talaga ni Mommy, mula sa simula Krisa ay magbati na kayo ni Kuya Nick. Yun lang yun. Diretsong tura ni Nati na kaagad na nakaani ng hampas sa braso mula sa ina na hindi na yung kinakaya. Ang engot mo talaga, Nati. Bakit diretso mo sinabi yan sa kanya ha? Asik ng ginang sa anak. Napatakip na ng ulo si Nati gamit ang dalawang kamay niya nang makitang hahampasin na naman siya ng ina. Malit nang natawa si Krisa. Dahil pulang-pula na ang buong mukha ng ginang nang dahil sa hiya. Mommy, ang dami pa kasi nating paligoy-ligoy. Maguguluhan na niya sa atin si Krisa eh. Hindi na nakasagot ang ginang dahil dumating ng kanilang pagkain sa table. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Krisa ang ginawang pag-ini ng ginang habang pinanlalakihan ng mga mata niya si Nati. Ikaw talaga, napakaengot mo, amba pa ng ginang sa anak niyang malakas lang na humalakak. Kumain na nga tayo. Hindi ko matake ang pagiging ganyan mo. Pasalamat ka at may lalaki pang nagtsatsaga sa iyong pakisamahan ka. Hanggang sa tumanda ka. Sentimiento pa doon ng ginang, naiiling. Sumilid sa isipan ni Krisa ang dating nobyong si Alex na nakatakdang ikasal kay Nati. Ilang beses niyang nahiling na sana hindi na lang itong makatuluyan ng babae. Ibang lalaki na lang. Sigurado siya na oras na matali ang babae sa dating nobyo, hindi siya magiging masaya sa piling nito. Dahil hanggang sa mga sandali iyon na hindi pa rin magagawang nakapag-move on nito sa kanya. Base sa pinapakita niya. Mommy, huwag mo nga akong dinadamay. Maayos ang relasyon namin dalawa ni Alex. Hindi magulo. Masaya kaming pareho, hindi gaya ng panganay mong anak na utu-utu pa rin ng ex-girlfriend niya. Natalia Bentacourt, singhal na ng ginang, ayaw na niyang mabanggit pang babaeng yon.
Huwag na nga nating pag-usapan yun. Hay nako, ayoko na talagang marinig pang pangalan ng babaeng yun. Sa tingin mo bilang present na kapatid mo, magugustuhan ito si Krisa na marinig din yan ha? Doon na nilingunin natin si Krisa. Ilang segundong matamang tinignan ng mukha ng dalaga. Sorry Chris ha, nasira ko pa yatang gabi sa pagbanggit ng pangalan ng Bruhildang yon. Bungis-ngis pa ni Nati na halatang aliw na sa nakikitang selos sa mukha sa puntong yun ng dalaga. Tinaas ni Chris ang kanyang isang kamay upang sabihin na wala lang yun sa kanya. Ayos lang, hindi mo kailangang humingi sa akin ng pasensya. Tahimik nila pinagpatuloy ang pagkain. Nasa kalagitnaan na sila noon nang mapaangat ang mukha ni Chris at makita ang pagpasok ni Nick sa pintuan ng naturang restaurant. Tumahip ng dibdib niya nang makita niyang may dala itong bouquet ng bulaklak habang sinusuyod ng mga mata niya ang buong floor. Tila meron tong hinahanap. Napalunok na siya ng laway. Parang maubusan na siya ng hininga. Aminin niya man o hindi, sobrang kinikilig na siya sa presensyang iyon ng binata. Namulan ng mukha niya na hindi na nakaligtas sa harap niyang mag-ina, na tila ba hindi alam kung anong dahilan noon. Shit, anong ginagawa ng kumag na dito? At saka bakit may dala siyang flowers? Para sa akin? Napaiwas na ng tingin si Krisa, aminin niya man o hindi, ay sobrang gwapo ng binata sa kanyang paningin ngayong gabi. Nakasuot siya ng dark green na pantalon at black sweater sa labas. Sa kanyang magarang damit at kaakit-akit na facial features, sa kanya na natuon ng focus ng buong restaurant. Oh, nandyan na pala si Kuya Nick. Bulalas ni Nati, na eskandaloso na doong tumayo habang nakalingon kung nasaan ang kanyang kapatid na hinahanap ang table nila kung nasan yon. Kuya Nick, nandito kami ni na Mommy at Krisa. Malakas itong sigaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng nasabing restaurant. Agad naman silang nakita ng abogado na halos mapunit ng labi sa lapad at laki ng mga ngiti. Naroon kasi si Krisa na malagkit ang paninitig sa kanya. Wala na siyang inaksaya pang sandali. Inahakbang na niya ang kanyang mahahabang mga binti palapit sa lamesang kinaroroonan nilang tatlo. Excuse me, extra plate and utensils please. Agaw pa ni Nati ng pansin sa pinakamalapit na waiter. Agad naman tumalim ang waiter nang marinig ang boses ni Nati. Sorry, I am late. Direct ang mga mata ni Nick kay Krisa na sambit matapos na makalapit na doon. Tatayo sana si Krisa upang umalis ng table, ngunit agad na inapakan ni Nati ang kanyang paa sa ilalim ng lamesa. Nilingon na niyang babae na animoy walang masamang ginawa sa kanya sa ilalim ng mesa. Flowers for you, Chris. Madaramang inilagay ni Mrs. Bentacourt ang 2 palad sa kanyang bibig na animoy kinikilig sa nangyayari. Maya-may ginaya ni Nati na hindi malaman kung matatawa ba o kinikilig sa kanila. Iha, tanggapin mo na. Kitang-kita mo namang sincere sa paghingi niya ng tawad si Nick sa'yo. Sulsul pa ng ginang na binigyan na ng script si Nick kung anong dapat niyang gawin. Ngunit ang matigas na ulo ng abogado, hindi lahat sinunod ang napag-usapan nilang plano. Sige na Iha, tama na ang galit. Hilaw ang mga ngiting tinanggap yan ni Krisa kahit nalabag yun sa kanyang kalooban. Dala na lang ng hiya kung kaya naman minabuti niyang tanggapin na lang. Ayan, batin na kayo ha? Palakpak ni Nati na lantaran ng inaamin na kasabwat sa planong naganap dito. Kuya Nick, nasan pa yung isa? Batin na kayo kaya samantalahin mo na. Ang oo magiging sagot niya. Oo nga iho, nasa na? Napakamot na sa batok niya si Nick. Ang bili ng kanyang inay mag-propose siya, ngunit tayo naman niyang kunin sa dahas si Krisa. Gusto niya na magkabati na muna sila bago gawin ang bagay na yon. Bago siya mag-propose sa dalaga, hindi niya dadaanin to sa dahas at sa pilitang mapapasagot ng oo sa kanya. Mom, Nati, huwag mo sabihin hindi mo yun sinunod. Singhal na ni Mrs. Bentacourt na problemado na. Nick Bentacourt naman, tinulungan ka na nga namin ng kapatid mo. Walang hiya, napakatonta mo. Manang-mana ka sa pinagmanahan mo. Kailan ka pa ba kikilos ha? Sinasayang mo pagkakataon. Humigpit na ang hawak ni Krisa sa bouquet ng bulaklak. Nahuhulaan na niya kung anong utos ng ina at kapatid ni Nick sa kanya na hindi niya sinunod. Kung naging masunurin lang ito, malamang sasagot siya ng oo dahil niyang ayaw niya mapahiya ang binata. Ngunit sigurado siya kung bakit hindi niya yung sinunod. Malamang hindi niya pa yun kayang panindigan. Bagay na naging dahilan para pigain ang puso niya. Malamang si Nelia pa rin ang inaalala nito kung kaya naman kahit sa pilitan hindi siya ang pinili. Mommy, kalma, ang puso mo. Alo na sa kanya ni Nati na halatang dismayado na sa kapatid. Naupo na si Nick sa katabing upuan ni Krisa. Binuhat niya ang basa ng dalaga na may kalahati pang laman at nabilis yung ininom. Kung kanina hindi siya kabado, habang patungo sa lugar, ngayon nararamdaman niya na ang pangangatog ng kanyang mga tuhod. Paano pa kaya kung lumuhod pa siya? Sorry, nauhaw na kasi ako. Hindi nagsalita si Krisa na animoy naputulan na doon ng dila. Nanatili nakatingin lang siya kay Nick na animoy gutom na gutom at buong maghapong hindi kumakain. Ganon din sina Mrs. Bentacourt at Nati nakatuon ng paningin sa kanilang dalawa.
Ipinato na ng dalaga ang bouquet ng bulaklak na bigay ni Nick sa kanyang kandungan. Parang may sariling buhay ang mga kamay ni Krisa na tinanggap ang dinilang plate at utensils ng waiter sa kanilang table at nilagay na yun sa harap ni Nick. Hindi pa nakontento doon ng dalaga na nilagyan na ng pagkain ng plato na para kay Nick. Hindi naman na maitago ang kilig ni Nat at ni Mrs. Bentacourt sa kanilang nakikita sa dalawa na animo ay may sariling mundo ng mga sandaling iyon. Yung tipong sa mundong iyon ay silang dalawa ang nag-e-exist. Magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo, hindi ka na naman yata kumakain sa takdang oras. Nakagat na ni Nick ang kanyang labi sa kilig. Damang-dama niya na kasi ang pag-aalala ng dalaga. Maraming salamat, Chris. Kinalimutan mo na naman ang sabi ko sa iyo noon na huwag mo pabayaan ang sarili mo kahit nagaano ka pa kabisi. Dugtong pa ni Krisa na hindi na magawang iangat ang mukha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit namamasa ng kanyang mga mata. Nasasaktan siya na hindi niya mawari. Maligayang binuhat ni Nick ang utensils at sumubod ng pagkain sa kanyang plato. Alagaan mo sarili mo dahil walang ibang gagawa na noon, Atty. Bentacourt. Natigilan sa panguya si Nick na marinig ang huling salitang binigkas nito. Atty. Bentacourt? Ikaw, hindi ba't ikaw si Atty. Bentacourt? Sabay na bumagsak ang magkabilang balikat ni Mrs. Bentacourt at Natty nang marinig ang daloy ng kanilang usapan. Ang buong akala ng dalawa ay bati na sila, hindi pa rin pala. Hindi lingid sa kanilang dalawa na ginagamit ni Chris ang formal na tawag na yun sa kanya kapag nagagalit siya at seryoso na. Lumamlam ang mukha ni Nick. Dapat pala talaga sinunod na lang niya ang suwestyon ng ina at kapatid na daanin ng dalaga sa on-the-spot wedding proposal sa harapan nila. Tsak na hindi ito makakatanggi. Chris, nagbingi-bingihan si Chris sa sinabi ni Nick. Sinamantala ng dalagang nakatingin sa kanyang bandang mag-ina, kaya naman mabilis na siyang tumayo doon. Dinampot niyang binigay ni Nick na bulaklak. Hindi niya yun iniwan doon bilang pagpapakita ng respeto sa effort na ginawa niya. Ikinatayo na rin yun ng mag-ina na akmang pipigilang umalis si Krisa kung hindi lang nagsalita si Nick doon. Bukas pumunta ka sa opisina ko dahil may maikling meeting sa kaso ng iyong ama. Napanganga na doon si Mrs. Bentacourt at Natty na kulang na lang ay batukan si Nick ng sandaling iyon. Nagawa pa talagang isingit nito tungkol sa kaso kaysa unahing magkabati silang dalawa. Talaga naman, kung anong talino talaga nito sa negosyo at propesyon. May mga bagay na bobo pa rin ang binata. Hindi nito maintindihan ng punto at sakripisyo ng ina at ni Natty para lang magkaayos na sila. Napakamot na lang si Mrs. Bentacourt sa kanyang ulot na pabuga na lang ng hangin si Natty dito. Pasensya na po tita, Natty, mauna na ako. Marami pa kasi akong kailangang gawin. Magkano pong share ko? Pilit ang mga ngiting tanong ni Krisa na pinasiglang hilat siya ng kanyang mukha. Huwag ka na magbigay ng share, Chris. Ako lang magbabayad. Maagap na salo ni Nick. Tinignan lang siya ni Krisa. Kapag daka ay nilipat na yun kina Mrs. Bentacourt at natin ang mga mukha ay hindi na maipinta habang nakatitig ng masama kay Nick. Nang mapansin ang paninitig ni Krisa sa banda nila ng ginang ay mapagkunwaring mabilis na nginitian ng dalaga sa katumango. Tumayo ka na dyan, Nick, at ihatid mo man lang si Krisa. May himig ng iritasyon yon sa anak. Huwag na po tita, kumakain pa kasi siya sa may sarili po akong kotse. Sige. Puno ng panghihinay na sambit ng ginang na nilingon si Natty na mahigpit ng hawak sa tindor habang nakatitig pa rin sa kapatid niyang napaka-ungrateful sa kanilang effort ng mami nila. Ingat ka ha. Hanggang sa muli, nagkukumahog na umalis si Krisa sa table. Bitbit ang bulaklak na lumabas na siya ng restaurant. Nick, you idiot! Malutong na sad ni Mrs. Bentacourt na agad hinampas sa balikat ang anak. Paano kayo magkakabati kung ganyan ka sa kanya? Tinulungan ka na nga namin ng kapatid mo. Tapos ang tigas ng ulo mo. Kung inilatag mo sa kanyang singsing, okay na sana kayo. Bating na kayo. Engaged na kayo. Mom, ano? Ano pang dahilan mo? Bahala ka nga sa buhay mo. Nakakasawa kang tulungan. Sige, magpakatandang binata ka na lang. Sayangin mo na lang ang lahi natin. Tandaan mo ito. Hindi ako tatanggap ng ibang daughter-in-law kapag hindi si Krisa. Narinig mo? Ayoko. Tama, Mami. Wala nang mali kay Krisa. Si Kuya Nick na talagang problema sa kanilang dalawa. Wala akong nakikitang mali sa ginagawa niya eh. Napaka mo talaga, Kuya Nick. Hindi ka na namin tutulungan kung gusto mo siyang makuha, bahala ka na sa buhay mo. Ginawa na nga namin ng paraan. Malamang kung nag-propose ka na, hindi na yung makakatanggi. Nasa harapan niyo na kaya kami eh. Ewan ko na sa'yo. Pamarcha na siyang iniwan ng kanyang ina at kapatid. Napapahiyang inilingan ni Nick ang kanyang paningin. Sa lakas ba naman ng boses ng dalawa, ay imposible na hindi marinig yun ng buong restaurant. Pambihira, nahihiyang takip na niya ng isang palad sa kanyang mukha at tumayo na doon upang magbayad ng kinain nila. Sinasadya ba talaga nila akong ipahiya? Bill, please.
Abot niya sa cashier na nasa counter ng kanyang card, habang nakatakip pa rin ang kanyang isang palad sa kanyang muka. Pagkatapos noon ay nagmamadali ng lumabas si Nick ng restaurant. Pakaramdam niya nakatingin pa rin sa kanyang mga taong naroroon at palihim na hinusgahan siya. Hindi kasi maintindihan ng mommy niya at ninati na ayaw niyang pilitin si Krisa. Tatanggapin niyang ang proposal niya, labag naman sa loob niya yon at mawawalan din yun ng silbi. Parehong nagsasayang lang sila ng oras at laway doon. Paniguradong napilitan lang siya na bigyan ako ng bulaklak dahil nandun ang pamilya niya. Humigpit ang hawak ni Krisa sa kanyang manibela, nadagdagan pang inis niya kay Nick. Nag-expect pa naman siya na may ibang pasabog to. Pero yun lang yun, wala nang iba, yun na yun, manigas siya. Hindi pa rin ako makikipagbati sa kanya. Kinabukasan 2:00 ng tanghali nagtungo si Krisa sa opisina ni Nick upang tuparin ang sinabi niyang darating siya para sa meeting nila. Laking pasasalamat na lang niya na bagamat magkaaway sila hindi pa rin ito binibitawan ng kaso ng kanyang ama. Sinalubong siya ng sekretary na malapad ang ngiti. May video conference pa si Atty. Bentacourt. Pakahintay na lang po sa waiting area. Sinundan ni Chris ang sekretaryong giniya siya patungo sa isang private reception area ng opisina ni Nick at walang imik na ginawan siya nito ng kape. Matapos ilapag ang tasa sa harap niya ay umalis na to. Tahimik sumimsim doon ng dalaga. Nang ibaba ay ginala niya na ang paningin sa dekorasyon ng lugar. Gaya ng penthouse nito, nung dalhin siya'y napaka-plain lang din noon. Humantong ang kanyang mga mata sa isang vintage copper artwork. Naka-frame yon pero hindi ayos ang pagkakalagay at napipintong mahulog. Tumayo siya upang lapitan at ayusin na rin. Napatda ang mga mata ni Krisa sa larawang yun nang makitang si Nick at Nelia pa lang na sa larawang yon. Gumuhit na naman ang pait sa kanyang puso. Binitawan niyang frame at hindi na yun pinilit na ayusin. Napapitlag pa siya na may marinig na pamilyar na boses sa may pintuan na tumikim. Ang abogado yon. Nandyan pa pala yan, nakalimutan kong itapon nung nakaraan. Umikot na si Chris at walang emosyon nang umiti kay Nick. Anong pakialam na sa picture nila? Tumambad sa paningin ni Chris ang bulto ni Nick na nakasuot ng kulay black na suit at white polo shirt. As usual, kahit halatang puyat at kulang sa tulog, ay napanatili nitong maging gwapo sa paningin niya. Umakbang ito palapit sa kanya at walang imik na kinuhang frame at tinapon na sa basurahan. Magsimula na tayo. Nabalot ng pagkalitong mukha ni Chris ang inilingan ng mukha sa kanilang paligid. Silang dalawa lang, akala niya may iba pa silang makakasama. Ginugood time na naman ba siya ng lalaki ngayon? Hanggang ngayon ba nagdududa ka pa rin sa kakayahan ko? Naupo ng dahan-dahan si Krisa. Hindi niya piniling sagutin ang tanong nito. Nagsimula na magsalita si Nick ng mga professional term patungkol sa kaso ng karamihan ay hindi maintindihan ni Krisa. Sinubukan niya pero antok na antok siya dahil sa parang lalambing ng boses ni Nick. Chris, napadilat ng mata si Chris at inayos ng pagkakaupo. Hindi ka naman nakikinig eh. Gusto mo bang matulog na muna? Papakunan kita ng kumot at umunan. Tinirapan siya ni Chris na nalalak yung mga mata sa kanya. Sinundan ng mata niya ang sipati ni Nick ang pang-bising na relo. Gabi na pala. Hindi niya na malay mabilis sa takbo ng oras sa kanila. Gabi na. Ang mabuti pa'y kumain na muna tayo ng dinner. Tayong dalawa? Alanganing tanong ni Krisa na halatang lutang pa rin ang kanyang isipan. May ibang detalye pa akong kailangan sabihin sa'yo. Pag-usapan natin habang kumakain tayo. Tungkol pa rin pala yun sa kaso ng kanyang ama. Ang buong akala niya kasi pipilitin na naman siyang makipagbati ng abogado. Akmang papayag na sa suggestion nito nang biglang may bulto ng katawan ng bumungad at sumungaw sa bumukas na pintuan ng silid na kanilang kinaroroonan ngayon. Nick, nandito na ako.